Ayan na, meron tayong dalawang puntong ipupunto ngayon. No? Una, ito yung sinasabi ni Ortega. Naniniwala si House Deputy Majority Leader Representative Paulo Ortega na layon ng mga aligasyon laban sa 2025 national budget na magdulot na magkabahabahagi at ibalik ang 2 bilyong pisong alokasyon sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Binawasan ang pondo ng Office of the Vice President. Baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. Politika ang nakikitang dahilan kung bakit binabato ngayon ang aligasyon ang 2025 national budget. Ayon kay House Deputy Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, naniniwala siyang layo ng usaping lumikha ng pagkakabahabahagi at ibalik ang 2 billion pesos na halaga ng alokasyon sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. It works for them kung may controversy, it works for them kung may problema. Anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source at mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Wala pa siyang kopya ng ratified BICAM report. Hindi rin miyembro ng BICAM ang mambabatas. Samantala si Ayan na. So, nagkabuhol-buhol na yung kanilang script. Kasi itong sinasabi ni Ortega, political move daw ito para may pabalik daw yung budget kay Vice President Sara Duterte. So, ano ito? Kay Franz Castro at saka si Raul Manuel. House Deputy Minority Leader Act Teachers Party List Representative Franz Castro na ang ikatlong kongresistang kumumpirmang may blankong items sa BICAM report para sa 2025 national budget. Sunod, kinakabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng Bicameral Conference Committee si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Pero yung sinabmit kay Presidente, so tingin na wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa Presidente. So nakakatawa, bakit? Kasi sinasabi ni Ortega na yung mga nag-i-issue na may blanco-blanco daw yung BICAM committee report ay mga gustong may political move na mga gustong ipabalik daw yung budget ni VP Sara. So, anong tawag mo? O di, yung kasama niyo na si Franz Castro, Raul Manuel, gusto nilang ibalik yung budget ni VP Sara? O di, nagkabuhol na, hindi na magkatugma yung script ninyo. Di ba kayo yung mga kumu-question doon sa budget ng Vice President, tapos ngayon sasabihin mo na political move yung mga nagsasabing blanco, o di hindi na magkatugma. Ano na ngayon? Nag-uusap ba kayo o bahala na kayo sa kanya-kanyang script ninyo ngayon? Kasi magkaiba na ngayon, no? Si Luis Tro. Let those interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court. Tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. This 'Di ba? Ang galing talaga nitong magsalita. Sabi nila, nung sila ang nag-i-issue, nung sila ang nai-issue about dito sa budget na ito na parang meron silang insertion dito or mga kabalbalan at kaanumalyahan dito. Ang sabi nila, magcha-challenge sila na, o di mag-file kayo ng petition o kaso sa Supreme Court. Ganun sila. Ngayon, gusto nila let the justice lay in the hands of the Supreme Court, parang ganun. Pero yung about doon sa budget ni VP Sara, doon sa drug war ni Duterte, abay ginawa nilang Supreme Court yung House of Representatives.
Nag-quadcom pa sila, quadcom sila, nakakaanimo, akala mo sila yung mga Supreme Court. Lagi natin sinisigaw, di ba ano yan, hayaan na natin yung ahensya ng gobyerno na imbestigahan yung budget ni VP Sara. Hayaan natin ang justice system natin na imbestigahan yung sinasabi nilang drug war ni Duterte. Anong ginawa nila? Hindi sila nakikinig. Ginawa nilang Supreme Court yung quadcom. Pero pag nung sila na yung nasa pedestal, sila na yung nasa issue, sasabihin nila, di mag-file kayo ng kaso sa Supreme Court. Ang galing. Di ba ganun din ang sabi ni Chis Escudero? Pero nung sila ay nag-hearing doon sa, di ba, sa Alitagtag case, sa PIDEA leaks, di ba sila Escudero? Nag-ala sila. Nag-ala korte sila. Ngayon, sila ang na-issue sa budget, sasabihin nila, abay, yung mga, let those complaining na mag-file sila ng kaso sa Supreme Court. This was the challenge post. Ang galing nyo talaga.